Para sa Kabanata 1, Panimula. Ang impluwensya ng wika sa mga karatig bayan ay nagriresulta sa pagkakaroon ng interference o paghahalo-halo ng mga salita ng isang tao sa kanyang unang wika. Ngunit ito ay nakababahala rin dahil isa ito sa mga faktor na nakalilimutan ng tao ang kanyang sariling wika o wikang kanyang kinagisnan. Ito ay ayon kay Barong at Mondoro, 20 at 21. Sa pagsasalita ng pangalawang wika ay nahahaluan ito ng unang wika o wikang katutubo na kung saan hindi ito namamalaya ng taong nagsasalita ng wikang bago pa lamang niya natutuhan. Sa paggamit ng ibang wika, hindi maiiwasan na magkakaroon ng pagkakamali sa tono at pagbuo ng salita dahil ito sa impluwensya ng unang wika. Ito naman ay saad ni Paz 1975. Pinaliwanag din sa teorya ng interference na ang kompetisyon sa isip ng isang nilalang sa pagitan ng mga salitang bago at luma ay humahadlang sa pagkatuto ng mga bagong bagay o salita sa isang wika. Ito ay ayon kay Magracia 20 at 10. Ayon naman sa resulta ng pag-aaral ni Hikana noong ika-20 at 17, nabatid na ang pagsasalita ng unang wika ay may malaking epekto sa pagsasalita ng pangalawang wika. Ang unang wika ay may malaking impluwensya sa paraan kung saan nabuo ang mga salita. Sa pag-aaral ni Banawa 20 at 10 na may pamagat na Cebuano Interference, Panimulang Pag-aaral, ay tinalakay dito ang patungkol sa impluwensya at epekto ng wikang Cebuano sa paraan ng pagsasalita ng wikang Pilipinong mga Maranao sa Iligan. Samantala, ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa kung ano ang interference sa pagsasalita ng mga Ilonggo sa Bato-Bato. Ang pagsusuri sa mga katangian ng wika ng iba't ibang etnikong grupo sa Pilipinas ay nakatutulong sa pag-unawa sa nangyayaring paghihimasok ng ibang wika sa ating wikang kinagisnan. Ito ay ayon kay Kalibayan and Mukatabon 20 at 16. Ang pag-aaral tungkol sa panghihimasok sa wika ay mahalaga dahil tinutulungan tayo nitong maunawaan kung paano gamitin ang mga tamang salita sa ating komunidad upang masabi natin ang ating ibig sabihin. Ito ay ayon kay Tolesson 1971. Nahikayat ang mananaliksik na pag-aralan ang Tiduray interference sa pananalita ng mga Ilonggo upang magkaroon sila ng kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa kanilang wika. Katanungan sa pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay may layunin na malaman kung ano ang interference sa wika ng mga Ilonggo sa Barangay Bato-Bato, President Roxas, Cotabato. At masasagot ito batay sa mga sumusunod na tanong. Una, ano ang interference sa wika ng mga Ilonggo ayon sa morphological at syntactical na anyo sa Barangay Bato-Bato, President Roxas, North Cotabato? Pangalawa, ano ang output sa pag-aaral na ito? Batayang theoretical. Nakasalig ang pananaliksik na ito sa teorya ng interference phenomenon o interlanguage ni Salenker 1972 na tumutukoy sa pagkakaroon ng impluwensya ng mga katangian ng unang wika ng speaker sa kanyang pagsasalita o paggamit ng pangalawang wika. Ang impluwensyang ito ay dahilan sa pagkakaroon ng variety ng isang particular na wika habang ginagamit ito sa magkaibang lugar o magkaibang grupo ng mga tao. Ang teoryang ito ay angkop sa aking pag-aaral dahil tulad ng wikang Ilonggo, ito ay naimpluwensyahan ng wikang Tiduray sa morphological na anyo. Nakasalig din ang pananaliksik na ito sa teorya ni Vygotsky 1962 na interactional theory ng language acquisition. Ang interactionist approach ay ang pagkatuto ng wika na nadidevelop sa kadahilan ng nais nating makipag-ugnayan at ang wika na nakabatay sa kung sino ang laging nakakausap. Ito ay nangangahulugan na ang kinalakihang lipunan ay may malaking epekto kung gaano kahusay at kabilis magsalita ang lugar ng pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay sinagawa ko sa Barangay Bato-Bato. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng President Roxas, probinsya ng Cotabato.
Ang kanilang populasyon ay tinatayang may 1,422% at 80% rito ay mga tiduray. Pagsasaka ang pangunahing hanap buhay. Mais, saging, rubber at mga gulay ang kadalasang kanilang mga produkto. Ang Bato-Bato ay ang unang barangay sa Upper President Roxas na kung saan ay matatagpuan malapit sa munisipalidad ng Arakan, lalong-lalo na sa Barangay Duruluman. Madali rito ang paglabas ng mga tao papunta sa kanilang paroroonan tulad ng Arakan, Antipas at Kidapawan dahil konkreto na ang daan. Mga kalahok sa pag-aaral. Sa aking ginawang pag-aaral, 8 na Ilonggo na may edad na 15 hanggang 40 sila ang tinanong batay sa layunin ng pag-aaral. Sila mga pinili dahil nasa wastong gulang na at may mas malalim na pag-unawa sa wikang pinag-aralan. Tiniyak ko rin sa kanilang kagustuhan ng paglahok. Isinaalang-alang ko rin ang kanilang lahing pinagmulan. Sila ba ay may pure Ilonggo at matagal na naninirahan sa lugar? 10 taon pataas. Samantala, hindi kasali ang impormante ang mga Ilonggo na may ibang lahi. Ang unang wika ay ibang lingwahe at hindi nakarehistro sa Barangay Bato-Bato. Tungkulin ng mananaliksik. Ayon sa maraming kilalang mga mahusay na kwalitatibong scholar, Criswell et al. 22, ang layunin ng kwalitatibong mananaliksik ay upang masuri, maunawaan at tukuyin ang mga pangyayari sa lipunan sa natural na kapaligiran. Sa pamamagitan ng paggamit ng isang mahusay na pamamaraan ng pananaliksik, nais ng mananaliksik na mangolekta ng mas mayamang impormasyon at makuha ang mas detalyadong larawan ng mga isyu, kaso o pangyayari. Ito ay ayon kay Aurora at Stoner noong ika-29. Nais ng mananaliksik na tuklasin kung bakit at paano ang isang sitwasyon, hindi lamang kung ano, saan at kailan. Kaya ang papel ng mananaliksik sa isang pag-aaral ay kritikal. Bilang ako ay mangungulita ng datos at magsasagawa ng pag-aanalisa, ito ay ayon kay Criswell 27. Para sa konklusyon, napatunayan sa ginawang pag-aaral na ang mga impormanteng mga Ilonggo na may edad na 15 hanggang 40 na nanirahan sa Bato-Bato, 10 taon pataas na kanilang pagsasalita ng sarili nilang wikang Ilonggo ay lumalabas na interference ay ang wikang Tiduray. Ang rason ng pangyayaring ito ay dahil mas marami ang populasyon ng mga Tiduray na may tinatayang 80%, samantala ang populasyon naman ng mga Ilonggo ay tinatayang 11 at 26% lamang, ayon ito sa Census 2022. Ang sitwasyong ito ay nakabatay sa teorya ng interference phenomenon o interlanguage ni Schillinger 1972 na tumutukoy sa impluwensya ng mga katangian ng unang wika ng speaker sa kanyang pagsasalita o paggamit ng pangalawang wika. Ang impluwensyang ito ay dahilan ng pagkakaroon ng variety ng isang particular na wika habang ginagamit ito sa magkaibang lugar o magkaibang grupo ng mga tao. Implikasyon sa pagtuturo. Ang pag-aaral sa interference sa wika ng mga Ilonggo ay isang magandang simula sa pagsulong ng kamalayang nangyayari sa wikang Ilonggo. Makatutulong ang pananaliksik na ito upang magkaroon ng karagdagang kaalaman ang guro upang makapagbigay ng mga konkretong mga halimbawa kapag ang talakayan ay tungkol sa morpolohikal at sintaktikal na mga paksa. Ayon naman kay Manchester 1824, ang pagbibigay ng halimbawa sa talakayan ay isang epektibong gawain ng mga gurong mag-aaral dahil mas madaling maintindihan ang mga komplikadong bagay ng mga mag-aaral. Implikasyon para sa mga susunod na mananaliksik. Para
ikauunlad ng pag-aaral, mas mainam na magsasagawa ang susunod na mananaliksik ng parehong pag-aaral sa pamamagitan ng obserbasyon sa iba't ibang grupo upang mas mapalitaw ang Tedora interference sa pananalita ng mga Ilonggo sa bato-bato. Higit sa lahat, makatutulong din ang obserbasyon upang makalap ng mas marami at mas konkretong mga datos. Maganda rin na pag-aralan ang interference sa pananlikal na anyo dahil hindi ito naging saklaw ng aking pag-aaral. Pangwakas na pahayag. Lumabas sa pananaliksik na ito ang interference sa pagsasalita ng mga Ilonggo sa bato-bato ay ang wikang Tiduray. Sa sitwasyong ito, masasabi ring magkakaroon ng variety ng wika sa nasabing barangay. Dahil ang wika ay hindi tumitigil sa pagunlad sa paglipas ng panahon. Sa makatuwid, ang pagtukoy ng interference sa wika ng mga Ilonggo ay isang magandang simula upang mabatid ang tunay na nangyayari sa lengguwahe ng mga Ilonggo. Ang paggamit ng wikang Tiduray ay isang patunay na may pagkakaisa at pagtanggap sa kapwa at nagkakaroon din ng koneksyon sa dalawang tribo. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, hinahamon ko ang mga mambabasa na patuloy pag-aralan ang mga pagbabagong nagaganap sa wika ng mga Ilonggo sa bato-bato. Nang sa ganon, maging malinaw din sa mga kalahok ng mga nagkaroon ng pahayag sa kanilang wika.